Oh, ito ang kape. Oh, bakit nandito ka pa? Saan ka na naman nagpunta kagabi? At inumaga ka na naman ng uwi? Ano bang pakialam mo kung saan ako pumunta? Pasensya ka na kung nakikialam ako sa buhay mo. Ganyan nga. Huwag kang makialam sa buhay ko para wala tayong maging problema. Sige, di na mauulit. Sige na, layas na. Ano bang ginagawa mo dito? Pakialamero. Ano ba yan? Napuyat na naman ako kagabi. Tapos talo pa ako sa sugal. Hoy, nakapagluto ka na ba ng agahan? Ay, hindi pa. Tapusin ko lang to, tapos magluluto na ako. Ano? Ang kupad niyo naman kumilos. Hindi ba kayo nakaluto ng agahan? Anong oras to? Kung makapagsalita ka, para mo akong hindi biyanan ah. Bakit? Katulong mo ba ako rito? Sakit ng ulo ko dahil puyat ako kagabi. Basta, pagkatapos nyo dyan, magluto na kayo. Saglit nga. Parang napapadalas ang pag-uwi mo ng madaling araw ah. Ang balita ko, nagsusugal daw kayo. Tapos, malakihan daw yung mga taya nyo. Wala kayong pakialam sa buhay ko. Biyanan ko lang kayo. Meron akong pakialam kasi pera ng anak yung pinangsusugal mo. Nagpapakahirap siya sa ibang bansa para lang kumita. Ikaw naman, nagpapakasasa ka dito. Ang hilig mo talagang makialam. Pera naming mag-asawa yon. Tama ka. Wala nga akong pakialam sa pera niyong mag-asawa. Pero dugot pawis ang sinasakripisyo ng anak ko sa ibang bansa. Tumigil ka na ha. Makakatikim ka talaga sa akin, matanda ka. Anong sabi mo? Sige, subukan mo. Mas mabuti pang lumayas kayo sa pamamahay namin. Ang kapal talaga ng pagmumukha mo. Di mo ba alam na pamamahitin namin ito? Nakiusap lang kayo sa akin noon na kung pwede, dumito muna kayo. Habang nag-uumpisa pa lang kayo. Tapos ngayon, akong palalayasin mo? Aba, natural. Malaki na rin ang nagagastos namin sa bahay na to. Anong pinagsasabi mo? Ikaw dapat ang lumayas dito sa pamamahay ko. Makakarating ito sa asawa ko na pinapalayas mo ako. Hindi magsumbong ka. Di ako natatakot. At sabi mo na rin sa asawa mo na nagsusugal ka at inumaga ng uwi. Wala kang pakialam sa buhay ko. Kung ano man ang gagawin ko sa pera namin mag-asawa. Malis ka na nga dito. Baka maiampas ko pa tong kawahan na hawak ko sa'yo. Nasira na naman yung araw ko. Baka mamaya, malasin na naman ako sa sugal. Nakakainis. Makasugal na nga. Swertehin sana ako ngayon sa sugal. Sigurado ako, magsusugal na naman yun. Kawawa naman yung anak ko sa ibang bansa, nagpapakahirap sa trabaho. Tapos yung asawa niya, nagpapakasarap naman dito. Mitch, andyan ba si tatay? Andun siya. Anong problema no? Makapunta na nga lang kay tatay. Tay, O anak, napadalaw ka. Bakit di mo kasama yung mga apo ko? pumasok sila sa eskwelahan tay. Bakit parang mainit yung ulo ni Mitch? Anong problema nun? Ano, nagkasagutan kami kanina. Bakit? Ano na naman yung pinagtalunan nyo tay? Parang napapadalas yung pagtatalo nyo ni Mitch. Nako, kung alam mo lang yung ugali ni Mitch, baka mag-away din kayo. Tay, pagpasensyan nyo na si Mitch. Baka mamaya isumbong pa kayo kay Berto. Yun na nga eh. Baka mamaya baliktarin niya ako sa kapatid mo. Pabayaan nyo na tay. Hayaan nyo kakausapin ko si Mitch. Ano po ba ang pinagawayan nyo? Ikaw ba naman ang palayasin niya sa sarili mong pamamahay, hindi ka magagalit? Ha? Anong sinabi nyo? Nung sinabi niya na ganon? Ayun, nagsumbatan kami sa pera. Di na nga nag-aambag sa pagkain. Di katulad dati. Siya pang bumibili ng grocery namin. Si Mitch talaga. Ngayon, alam nyo ba kung saan siya pupunta? Di ko alam, baka magsusugal na naman yon. Kasi madalas siya umuwi ng madaling araw. Kung ganon pala tay, kawawa si Berto. Nagpapakahirap siya sa ibang bansa, tapos yung asawa niya, isinusugal lang yung ipon nila. Huwag mo munang sabihin sa kapatid mo. Kasi wala tayong matibay na pruweba. Hindi talaga tay, ayaw kong ma-stress yung kapatid ko doon, kakaisip sa mga problema. Tama ka dyan, baka mamaya tayo pang sisihin. Oo nga tay. Minsan, pasyal mo naman dito yung mga apo ko. Sige tay, uwi na ako. Napadaan lang naman ako dito para kamustahin kayo.
Salamat anak, ayos lang naman ako dito. Sige po. Sige, mag-ingat ka. Paano na to? Natalo lahat ng ipon namin mag-asawa. Lagot ako sa asawa ko pag nalaman niya ito. Ano kayang gagawin ko? Oh, parang ang lalim ng iniisip mo ah. Ako na naman nakita nyo. Meron na bang mainit na tubig? Oo, meron na. Timplahan nyo nga muna ako ng kape. Sige, hintayin mo ko dito at pagtitimpla kita. Pakibilisan lang ha. Yan na nga lang ang nag-uutos, nagmamadali. Oh, ito ang kape. Oh, bakit nandito ka pa? Saan ka na naman nagpunta kagabi? At inumaga ka na naman ng uwi? Ano bang pakialam mo kung saan ako pumunta? Pasensya ka na kung nakikialam ako sa buhay mo. Ganyan nga. Huwag kang makialam sa buhay ko para wala tayong maging problema. Sige, di na mauulit. Sige na, layas na. Ano bang ginagawa mo dito? Pakialamero. Hello? Bakit ka tumawag? Di ba ang sabi ko sa'yo, babayaran naman kita? Hanggang katapusan, pag nagpadala ang asawa ko na nasa abroad. Oo, basta huwag ka mag-alala, babayaran kita agad. O sige, bye. Mitch, sino yung kausap mo sa cellphone? Kaibigan ko lang, nangungutang lang siya ng pera. Sus! Baka sinisingil ka lang niya. Huwag ka nang magkaila. Oo na, alam mo naman pala eh, bakit nagtatanong ka pa? Natural. Inaalala ko lang yung kapatid ko doon sa ibang bansa. Nagpapakahirap siya doon. Tapos may maniningil sa'yo. Asan yung ipon nyo? Problema ko to, kaya huwag kang makialam. Yun na nga eh. Hindi na sana ako makikialam sa problema mo. Kaso nadadama yung kapatid ko na wala namang kaalam-alam. Ang kulit mo talaga. Bakit ka nakikialam? Pera namin yon at ipon namin yon. Labas ka na doon. Ay hindi. Hindi pwede yung dahilan mo. Magkakapamilya tayo. Kaya dapat nagtutulungan tayo. Bakit ba ang bait mo sa akin? Kahit hindi maganda ang pinapakita ko sa'yo. Kasi kung gagayahin kita, di wala rin akong pinagkaiba sa'yo. Pwede mo naman sabihin sa akin kung ano yung problema mo. O kaya kay tatay. Kasi magkakapamilya tayo. Nahihiya kasi ako kay tatay kasi lagi kami nagtatalo. Oh, parang seryoso yung pinag-uusapan yung dalawa. O tay, may problema kasi si Bates. Anong problema mo? Sabihin mo sa amin, baka makatulong kami sa'yo. Tay, ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Tapos, dumagdag pa yung pagkatalo ko sa sugal. Kaya yung ipon namin mag-asawa, naubos. Ha? Bakit mo nagawa sa asawa mo yun? Tay, wala na tayong magagawa doon. Kasi hindi na natin may babalik yung nangyari na. Anong balak mo ngayon? Patawarin niyo po ako, Tay. Hayaan niyo po. Maghahanap ako ng trabaho para makabawi ako sa asawa ko. Maganda yung naisip mo, mates. Oo nga, at iwasan mo na rin ang pagsusugal dahil walang magandang may dudulot sa'yo yan. Opo, makakaasa po kayo. Hindi na po talaga ako magsusugal. Huwag mong sabihin yan, dapat gawin mo. Tay, siguro naman nagsasabi na ng totoo si Mates. Kaya wag na kayo magsalita ng ganyan. Tay, pasensya na po kayo sa lahat ng mga hindi magandang sinabi ko noon sa inyo. Wala na sa akin yun. Tapos na yun. Ang importante, ayos na tayo. Pasensya na po talaga, Tay. Ang laki ng kasalanan ko sa inyo. Wala na sa amin yun, Mates. Ang importante, bayaran mo yung utang mo at sabihin mo yung totoo sa asawa mo. Oo, naiintindihan ko. Tapos humingi ka ng tawad kay Berto. Hindi naman yun mahirap kausap, mabait naman yun. Opo, Tay. Hindi ko na po gagawin yon. At hindi ko na po uulitin ang lahat ng mga pagkakamali ko. Masong, salamat sa'yo. At sa inyo rin po, Tay. Maraming salamat po. Huwag mo nang isipin yun. Opo.